guys! Welcome back again to my YouTube channel. So magpapa-check up kami ni Marvin. Ngayon yung first check up na kasama ko si Marvin kasi yung una nga kasama ko si Ate Mary. So ngayon, magpapa-blood test tayo. Wala nga yung si Ate Mary, hindi pumasok. Okay. So nag-early out ako, 3:30 yung out ko talaga sa work. Tapos ngayon 2:24 pa lang. Si Marvin may trabaho din siya pero babalik pa siya mamaya. Siguro mawala ka lang ng mga 30 or 1 hour, gano'n. Tagal ba? Hindi ko alam, depende. Kasi nung una, madali lang kasi wala namang blood test akong ginawa sa akin. Ayan lang, yan. Ano, dyan mismo? Oo, yan mismo. Lapit lang, oo. Ang lalapit lang din dito ng mga clinic, ng trabaho namin. So yung Walmart, mga 10 minutes to 15 minutes, ganyan, depende. So nandito na tayo guys. Ang lapit lang nito sa work. Mga 1 minute to 2 minutes lang din to, ano bebe? Ang lapit lang. Nagulat nga din ako nung pinuntahan ako ni Ate Meron. Pumunta kami dyan. Diyan, pwede mag-park kahit dyan sa tagiliran. Dito na tayo. Ayan na yung mga puno. Dilaw na. Dito tayo guys. Saan si Marvin? Ayan. Zoom out natin. Pasok na tayo. Dito kasi ako nagpa-check up last week. So kanina kasi may nangyari. Guys, kanina kasi madaling araw nilagnat ako. Si Marvin yung nakapansin. Ay, ano po? Siya ang nakapansin. Bali niyakap niya ako. Tapos pag ako niya sa akin, mainit ako. Tapos, ano siya? Hindi siya mapakali. Search siya ng search. Search siya ng search. Hindi daw maganda yun. Nainggit ka na naman makita sa sasakyan nila. Mamaya na lang ulit ang chika guys. Update ko na lang kayo mamaya pagkatapos. Wait na lang tayo sa doktor. Ito lang, paalang mo na ipapakita. Pwede naman mukha ni Marvin. Ang itim na ni Bebe. Itim na yung mukha niya kasi nga nasa construction na siya. Okay lang. Enjoy ka naman sa work mo na. Pagod lang. Pero okay lang. Kasi puro overtime kasi si Marvin. More OT para more food si baby. Ang churo mo. Mag-wait muna tayo. Babalik ulit tayo dun sa loob. Tapos na tayo magpa-check up guys. Tapos mamaya babalik na si Marvin sa side para magtrabaho. So ayan guys. Confirm na may UTI tayo. Normal naman daw yun sa buntis. Oo. Kaya bibili kami ng gamot. Iinumin ko ng 4 na araw daw. Yan. Tapos bibili rin kami ng tinapay ni Marvin. Para meron akong pang merienda. Gagawa ako ng egg sandwich. Tapos, ayun, hindi pala ako nagbe-breakfast. Kasi nga, sabi kami alis si Marvin. So ngayon, kailangan ko na mag-breakfast. Sabi ni Marvin, gigising kami ng alas 6 para kumain. Kasi dati naman ganun tayo, di ba be? Pag umaga, kumakain talaga tayo. Kahit may pasok tayo nun. Dun sa last na... Oh, downtown na to. Sa last na trabaho namin, hindi kasi kami nagbe-breakfast doon ni Marvin. Pero nung mga nasa Toronto kami, nakakapag-breakfast pa ako doon. Lagi ako nagluluto, nakikita nyo naman. Ay ngayon, kailangan na. Kaya sabi ni Marvin, gigising. Pag alas 6 tatayo na talaga para magluto. Oo. Minsan naidlip pa kami mga 15 minutes pag gigising kami. So kanina nga, hindi ako nakapag-ayos. Kasi nga, dapat hindi ako papasok. Medyo masama yung pakiramdam ko kanina. Tapos kanina madaling araw nga yun. Na ano ni Marvin na mainit ako. Kung ano-ano nang pinagsisearch ni Marvin ata kanina. Si Marvin, bibili muna siya ng gamot ko guys. Kasi kailangan ko nang uminom. Lagi naman ako umiinom ng tubig. Ihi nga ako ng ihi. Grabe, ang ihi ko. Pero minsan madaling araw hindi ako nakakainom. Pero grabe yung pag-ihi ko sa madaling araw. Normal naman daw talaga yung pagbuntis ka. Ayun, pumasok na si Marvin. Hindi mapakali si Marvin kanina nung yung makeup siya sa akin. Tas na gumanyan yan. Dito natutulog ako. Syempre ramdam ko. Ilang beses siya lahat hinawakan niya sa akin kasi mainit nga ako. Tapos inaano ko pa nga siya na ang init kasi hinahawakan niya pa ako. Ang init ng pakiramdam ko. Tapos sabi niya mainit daw ako. Di daw ba ako nilalamig? Kinumutan niya ako. Tapos nagigising-gising ako kasi nagsiselfone siya, nagsisearch siya. Wala siyang tigil pagsisearch. Kasi nga kinakabahan siya.
gawa ng sabi niya hindi daw pwedeng nilalagnat ang buntis kasi masama daw yan, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya pag umabot ng 38 ang temperature ko, parang possible na magkaroon nga ng ano, miscarriage nga. Ginising ako ni Marvin, ano niya kung okay lang daw ba ako, ganyan-ganyan. Di mapakali. Hanggang sa umakyat na nga siya sa taas sa landlord namin, nanghiram siya ng thermometer kasi ang balak nga, nadalhin niya na ako sa hospital kanina. Grabe, hindi ako makahinga. Ang init. Nadalhin niya na sana ako kanina sa sa hospital kasi kinakabahan nga siya. Tapos sabi niya, huwag ka na kayong pumasok, be. Tapos sabi ko, okay na naman ako. Tapos tumawag na ako kay mama. Tapos sabi ko, masakit din yung pusong ko pag iihi. Sabi ng mama ko, baka nga daw may UTI na nga daw ako. Kaya pa-check up. Tapos yung mama ko sabi sa papa ko, kasi nga ngayon nasa Lucena yung mama ko, nasa MMG kasi yung kapatid ko kasi na-aksidente. So inoperahan yung hita niya. Okay naman yung ano, kinalabas na ng opera niya. Sana makalakad na yung kapatid ko. Kasi syempre kaya may oath taking yun sa katapusan ng yung mga pulis. Ayan. So ayan nga sabi ng mama, yung papa ko nagtatrabaho sa hospital. Sabi ng papa ko tumawag daw sa hospital. Tanungin daw kung ano pwede kong inumin. Tapos maya na-realize nila, wala nga palang gamot dito sa Canada ng gamot ng Pilipinas. Iba nga daw pala, ganyan. So magpatingin na nga lang daw ako, ganyan. So ayan, so pagpasok naman, medyo na-late kami ng mga 5 minutes. Tapos nasabi ko naman kay ate, na ako'y nilagnat kanina, dapat hindi ako papasok. Sabi ko ganyan. Ayan, okay naman ako, sabi ko kaya ko naman. Tapos yun, nagpumilit si Marvin na magpabook ako ng appointment para makapagpa-check up nga ako. Tapos yung na-experience ko, sabihin ko nga daw. Tapos yung boss namin, yung may-ari, so kanina nakita ko siya dumating na sa baba. So magpapaalam sana ako. Iimik pa lang ako, sabi niya sa akin. Oh, alam ko yan. Sabi niya, may appointment ka mamaya, 2:00, sabi niya. Paano mo nalaman? Tapos sabi ko, sinabi na pala sa'yo ni Marvin. Yeah, sabi niya, ang smart ko, no? Sasabihin mo pa lang, alam ko na. So, nandun yung isa kasi, yung pinaka-may-ari, yung boss namin, tapos mayroon dong manager. Doon ako magsasabi sa manager, magpapaalam. Tapos sabi pa nga nung manager, bait din ng manager namin. Tapos sabi niya, okay, walang problema kung may appointment ka. Tapos sabi niya, kailangan mo ba ng ride daw? Pwede niya akong hihatid sa clinic kung saan ako may appointment. Tapos sabi nung may-ari, hindi mo na kailangan ihatid si Crystal kasi babalik si Marvin galing site para samahan si Crystal. Okay, sige, update na lang daw, ganyan. Hindi ko naman siya nakita kanina, baka nandoon siya, wala siya sa office. Kasi yung office namin sa taas, office nung isa naming parang manager, mas mataas siya kay Ate Maya, ang alam ko. Sa baba. Kami sa taas, sa baba. So, dun. Wala naman siya dun. Kaya sabi ko, alis na ako. Paalam na lang ako kay Kuya Glenn, yung supervisor sa may assembly. Ganyan. Kasi, diba, construction si yung kasi, madaming business yung boss namin. Bali na sa manufacturing ako, dun ako admin. Tapos si Marvin, nasa construction. Pero minsan, pag hindi busy sa, sa construction, doon na siya sa manufacturing. So, ang tagal ni Marvin, ang init-init. Pinatay niya yung sasakyan, kaya hindi ako makahinga kanina. Kanina pa naman, bago siya umalis, sabi ko, yung aircon naman, grabe. Ang init, hindi ka nabukas ng aircon. Tapos kanina, guys, may nangyari pa. So, nandun na kami sa clinic. Tapos, di ba last week nga appointment na ako. So, mayroon na akong record doon. Tapos, sabi nung receptionist, akala niya expired na daw yung health card ko. So, pinagbayad niya ako ng $50 para sa check-up. Tapos, sabi niya, i-refund na lang daw once na naasikaso na, ganyan. Tapos, maya-maya tinawag niya ako. Tapos, sabi niya, hindi pa pala daw. Tapos, sabi niya kung pwede daw bang makita niya yung pinaka-card ko. So, pinakita ko. So, 2027 pa. Tapos, pinakita niya sa kalapit niya. Sabi niya, hindi pa nga expired. So, nirefund nila sa akin yung $50. Tapos, nagsasorry siya. Sabi ko, okay lang. Tapos, dun na namin ni Marvin na, sabi ni Marvin, sabi ko na eh. Tapos, sabi ko, alam ko naman na na okay pa yung card ko, pero hindi ako nakipagtalo kasi sabi nga niya nung una hindi kasi daw lumalabas sa sa computer niya yung card ko. So sabi ko baka dahil bagong lipat kami or ganito, so hindi na ako nakapagtalo. Sabi ko pag inasikaso ka na kasi hindi pa ako nakapagpalit niya ng address, so hinayaan ko na lang.
Tagal ni Marvin, nagugutom na ako guys. Tapos guys, mayroon kaming Canada Life dun sa dati naming trabaho. Gusto sana namin ituloy ni Marvin. Kasi sabi ni, nag-email na si Marvin pero wala pa daw reply. Tapos sabi ni Ate Mary, ganun din daw siya dati nung umalis siya sa work niya. Tumawag naman daw yon yung, pero iba siya, parang Sun Life ata. Tumawag daw kasi na-detect nila na wala na daw si Ate Mary sa work. Tapos tinanong si Ate Mary kung gusto daw ituloy yung insurance niya. Gusto namin ituloy. Kasi, sayang din. Ay guys, hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina dumating ako. Kasi, so yun, umalis na kasi Marvin, bumalik sa trabaho. Tapos, nakipag-usap ako sa landlord namin. So, nag-update na ako na ganito, ganyan. Yung mga nangyari. Kasi ngayon, yung landlord namin super bait. Nakiki-update siya kung ano na bang nangyari, kung nakapagpa-check up na ako, ganyan. Para daw maalalayan ba, kasi syempre si ate dito siya nagbuntis din 3 years ago, so alam niya na yung mga ibang ganap-ganap. So pagkatapos nun, si Ate Mary kinatok ko kasi nakita ko yung sasakyan sa labas, hindi siya nakapasok. Masama rin yung pakiramdam niya. So, naglabas siya kanina. Dito kami nakatambay yung sala. Kasi ate nagpagkwento naman kay ate na umakyat siya. Tapos ako naman dito, kumain ako. Binigyan ako ng landlord namin ng, ang tawag dito, munggo. Tinanungan ni ate kung kumakain ako munggo. Sabi natin, meron hindi po kumakain ng gulay. Sabi ko, ate kumakain ako munggo. Yun nga yung gusto kong kainin. Hindi lang pa ako makapagluto, sabi ko. Ay, binaba ni ate para hindi na daw ako aakyat, para hindi akyat baba ako. Yung binigyan ako ni ate, tapos nasabi ko nga na may UTI ako. Ay, common daw talaga yan sa sa buntis. Tapos binigyan ako ni ate ng juice na cranberry ba yun? Yun daw iniinom niya pag may UTI siya. So, super effective daw yan. So, iniinom ko siya kanina habang kumakain. Sarap ako. Ang pakiramdam ko ngayon, ang init. Hindi ko alam. Bakit ganun? So, inintay ko na lang si Marvin na makauwi. May dala siyang spaghetti. Ewan ko lang kung bibigyan niya ako. Ngayon, naglalabo naman ako ng egg, guys. Egg para naman bukas breakfast. Tapos, mag-ano na lang ako kasi parang walang gana talaga ako magluto. Ulamin ko na lang bukas pulang itlog. Tapos, magdala na lang ako ng kamatis. Ayun, okay naman eh. Pwede naman sa akin pulang itlog. Samahan ko lang ng kamatis. Sinata si Ate Mary. Oh. Ang tawag dito? Banana bread. Ay, paborito ni Marvin yan. Ako hindi ako masyadong mahilig sa banana bread. Pero tikman natin. May chocolate? Filipino spaghetti. Yo. Bit-bit ni Marvin. Anong kinain mo kanina? Spaghetti din. Tapos tinake out mo pa ako? May food sila. Ito naman yung gamot ko, guys. Ayan o. Nalimutan ko kanina sa sasakyan. So ngayon lang tayo inom. Tapos ito naman, bukas magpapalab test ulit tayo.